Sa tahanan ni Alan ginanap ang birthday kong homecoming party nito. Pagpasok ni Rowan kasama si Daisy, ay agad silang sinalubong ng mga magulang ni Alan. Palibhasa ay naging magnobyo nga sila ni Alan noon. Kilala na siya ng mga magulang nito. Hindi naman kaila sa kanya na botong-boto sa kanyang mag-asawa para maging manugang. Natuwa siya kahit papano na walang ipinagbago ang pakikitungo sa kanya ng dalawang matanda. Obvious na siya ang VIP guest sa kasayahang iyon base sa pag-iistima ng mga ito sa kanya. Lumarawan sa mukha ni Alan ang paghanga nang sa wakas ay magkaharap sila nito. I'm so glad you came, Rowan. Nagniningning ang mga matang wika nito. Tinitigan siya nito pero hindi siya nakaramdam ng pagkailang. Naalala tuloy niya bigla si Dexter. Bakit masulyapan lamang siya nito? Pakaramdam niya ay nagkukulay makopa na ang buong niyang mukha. Dexter. Si Dexter na naman. Singhal ng munting tinig sa isip niya. Ipinilig niya ang ulo para malis sa isip ang lalaki. Kasama si Alan nakihalubilo siya sa mga naraong bisita. Pero talaga yatang hindi siya hihiwalayan ng isipan tungkol kay Dexter. Ayan na pala si Engineer. Mabutit nakarating kayo, Engineer. Narinig niya ang sabi ng nakababatang kapatid na lalaki ni Alan. Fresh graduate ito ng kursong Civil Engineering sa isang respetadong universidad sa Manila at ayon kay Daisy ay trainee sa isang construction firm. At datot naalala na naman niya si Dexter na isang civil engineer. Hello Melvin, bati ng isang babae na marahil ay kasama ng engineer. Where's your kuya? Hindi niya alam kung bakit pero na-curious siyang bigla sa mga bagong dumating. Pumihit siya paharap sa mga ito. At literal na na-freeze siya. She was staring at the most beautiful pair of eyes she had ever seen, ang mga mata ni Dexter. Kami papakilala kita sa kanila. Alan's boy barely registered in her mind. Nakahawak ito sa siko niya at nakatingin sa kanya na tila nang hihingi ng permisa. Tumango siya at hinayaang igiya siya nito patungo sa mga bagong dating. Sir, siya ang kuya ko, si Alan Arandilla. Pagpapakilala ni Melvin sa kapatid kay Dexter. At ang kasama niyang ubod ng ganda ay walang iba kundi ang aking future ate Sana. Nagtawa ng mga nakarinig. Kanina pa sila iniloloko ni Alan sa isa't isa. Panay ang paranggit ng ama at mga kapatid nito na gusto ng mga itong maging opisyal siyang miyembro ng pamilya Arandilla. Sa lahat ay si Melvin ang gustong maging future ate ni Lucia. She was very vocal about it. May hawig daw kasi siya sa crush nitong Hollywood star na si Ashley Judd. Hindi nag-react si Dexter na natiling formal ang anyo. Ito, Dexter, untag ni rito. He was staring absent-mindedly at her. Saka pa lamang ito kumarap-kurap. Magkakilala kayo ni Ate Rowan, sir? Nagtatakang tanong ni Melvin. Nakamata rin si Alan. Curious na naghihintay sa isasagot ni Dexter. Tumango si Dexter kaya tumango rin siya. Away si Annie Alan. What a small world. Alan, siya ang asawa ni Charisse. She stammered. Remember my cousin? Kumunot ang noon nito. Tila kinakapa sa memorya ang pangalan ni Charisse. Pagkatapos ay pumitik ito sa ere. Got it. Yun pinsan mong taga-FEU noon. Yeah, I remember him. Ikaw palang asawa niya. Makahulugang sinulya pa nito ang kasama ni Dexter. Charisse she's dead. Agad na paliwanag niya nang mabasa ang nasa isip ni Alan. Nasasaktan man siya sa ideya na magnobyo na sina Trixie at Dexter. Ayaw naman niyang may magduda sa pagkatao ni Dexter. She died in brain cancer. Oh, I'm sorry. Wika ni Alan na kay Dexter nakatingin. Nakita niyang siniko ng kasama ito sa Dexter matapos kulimlim ang mukhang tumango sa sinabi ni Alan. Nakuha rin naman niya ang naisipahiwatig ng babae. Gusto nitong ipakilala ito ni Dexter sa kanila. Dexter did the introduction. Trixie pala ang pangalan ng babae. Bagaman hindi sinabi ni Dexter na girlfriend nito ang babae. Obvious naman na magnobyo ang mga ito dahil halos ayaw magbitaw ng mga ito sa isa't isa. Para pagtakba ng nadaramang paninibugho, naging extra sweet naman ang pakikitungo niya kay Alan. Bahala nang mag-isip ang sino man tungkol sa ang dalawa. Sometime during the party, hinanap niya sina Dexter at Trixie, ngunit hindi na niya nakita ang mga ito. Nakalis na ang mga ito nang hindi niya namamalayan. Umigat ang kalooban niya nang maisip kung saan maaaring magpunta ang mga ito. Baka may milagrong ginagawa ang mga ito. Bigla ay nawalan siya ng ganang makiparty. Nagpaalam na siya kay Alan sa mga magulang nito na uuwi na. Nagbili na rin siya kay Alan na sabihin na lamang kay Daisy na nauna na siyang umuwi nang hindi siya makita ang kaibigan. Inalok siya ng lalaki na ihatid pa uwi pero tumango siya dahil dala niya ang kotse niya. Inihatid na lamang siya nito hanggang sa pinaghimpilan niya ng kanyang sasakyan. Nagulat si Rowan sa pagdating niya sa kanyang townhouse. Isang long-stemmed red rose sa pinto ang naghihintay sa kanya. Dinampot niya yun at sinabi, walang tarhetang nakakabit iyon, kaya hindi niya alam kung kanino yun ang galing.
Pumasok siya sa loob at dumiretso sa sala kung saan naroon ng telepono. Sumalampak siya sa sopa sa katinawagan ng gwardya kung sino ang magpadala ng pulang rosas. Wala pa ho akong kalahating oras na ang duty ngayon. Sagot ng to sa tanong, wala bang nakakapasok sa area na ito na ibang tao? O sisa pa niya, naku mamagpit ho kami, baka ho may nag-abot lang niyan sa mensahero. Sa nirelbibohang kong guard kanina, kung gusto ho ninyo tatawagan ko siya sa cellphone niya para i-check, wag na lang, salamat na lang. Ibinalik niya sa katanangan ang receiver. Muli niyang dinampot ang roses, kanino ka ba galing ang red rose? Kausap niya sa roses, you're nuts, Rowan. Ng isang tinig sa isip niya. She must be, she admitted to herself. Ipinatong niya ang roses sa side table, saka humilata sa sopa. Doon na siya nakatulog. Linggo kinabukasan pero dahil nakatulog sa alanganing pasto na nagdaang gabi, maagang nagising si Rowan. Kahit hindi naman siya nag-iiyak bago natulog, namamaga pa rin ang mga mata niya. Nagpasya siyang bumalik sa pagtulog, this time in the comfort of her bed. Pero hindi pa siya nahihimbing ay binulabog na siya ng walang humpay na tunog ng doorbell. Parang nahuhulaan na niya kung sino yun. Go away, pagtatabol niya na inaantok pa. Isinubsob niya ang mukha sa malaki at malambot na ducky pillow. Nakipag-lips to lips siya sa print doon ni Bugs Bunny. Pero makulit ang early Sunday visitor niya. Sigurado siyang tita Katrina niya yun. Sino pa bang may makapal na mukhang mambulabog sa kanya ng ganoon kaaga? Katrina, naku, aniya habang bumabang. Patuloy sa pagtunog ang doorbell. Hindi siya nagkamali. Ang tita Katrina nga niya. Ang bisita niya nang buksan niya ang pinto. Hindi maipinta ang mukha nito at duda siyang ganon din ang sa kanya. You sleep like a log, kaya naman look at your lips. Umismid ito at hindi pa man siya pinapapasok ay pumasok na. Tumiretso ito sa kusina. Where's your non-fat milk? Malakas na tanong nito. I don't have non-fat milk. Naantok niyang tugon. Saka nagtulong sa sala at humilata sa sopa. Pumikit siya at muling makakatulog sana kung hindi siya winisika ng tiyahin ng tubig sa mukha. Get up, get up, get up. Napilitan siyang bumangon na ng tulunan. Tumiretso na siya sa banyo at nag-shower upang mawala ang kahuli-hulihang trace ng antok sa katawan. Pagbalik niya nakahanda na ang almusal sa breakfast table. Ang tiyahin niya ay kampante lang nakaupo sa harap ng mesa. Come and join me. I prepared muscle for you. I got rid of your ham, bacon, sausages, and eggs. Non-fat milk and cereal lang ang kailangan mo. Come on, what are you waiting for? Naupo siya sa kaibayan nitong sila. Bakit ang aga mong nambulahaw? Tanong niya she took a sip from a tasteless warm milk. Parang kinilayan lang nito ang tubig dahil kaunting-kaunti lang ay nilagay nitong gatas, kaya halos wala lang lasa. Pero kahit makulit nakakainis ang tiyahin niyang ito, at least ipinaghanda siya nito ng almusal. Iyon na lang ang kinukonsidera niya, although she would pick sleep over mussels. It tasted like paper, by the way. I have a mission, she said while munching on a French toast. You always have a mission. What is it this time? To get you dressed up before 9. I failed. Tumingin ito sa suot na Gucci watch. It's 9:08 already, but we'll get where we're going just in time for the mass. Mas? Natawa siya. Hindi pa nito diniretso na sa simbahan siya nito dadalhin. Pinangangatawanan mo na talaga ang pagbabalik loob, ha? Who is it this time? Father Narbasa? Crush nito ang binanggit niyang pare noon pa mang nasa seminaryong lalaki. Nakakalbo na siya, Tita Kat. I saw him on TV last week. Father who? Ani? Tanong nito. Saka nagkibit balikat. Anyway, kailangan nandun tayo mamaya dahil magtatampo sa atin ang mga bata. Saan ba tayo pupunta? Pinasundo ng daddy mo mga bata sa chopper ng kaibigan niya. You remember Don Marcelito? That's him. That's not any rich than your dad, but he's got a chopper. Dad hates flying. Pagtatanggol niya sa ama. And besides, hindi niya masyadong kailangan yun as he'd rather stay in Bacolod tending the farm. Anyway, bakit nasa Bacolod ang tatlo? Don't you remember that anniversary ni Charis ngayon? Nanahimik siya. Pumasok na naman kasi sa isip niya. Si Dexter, the merry widower. Nasaan kaya ito? Kapiling pa rin kaya ito ni Trixie. Magkayakap ang mga ito habang magkatabi sa king-size waterbed. Pinalis na yung ideyang yun sa kanyang isip. Anibersaryo ng kamatayan ng kanyang pinsan, kaya hindi siya dapat nag-iisip ng mga ganong bagay. I got 2 tickets for Bacolod. Susunod na lamang tayo ron maya-maya. Ani Tita Katrina. Nauna na ang mag-aama ron. Tumango na lamang siya. The thought of seeing Dexter again sent tingles in her bones. Tumiretso si Roman at ang Tita Katrina niya sa mausoleo ng pamilya. Maliban sa pagkanta ng kambalang national anthem, something they learned from the prep school they were attending,
ay walang bumubulabog sa katahimikan sa loob ng sementeryo. Tahimik siyang nagdarasal. Ang kambal naman ay nagpakapanatang makabayan na. Ang akala yata ng dalawa ay nasa flag ceremony ang mga ito porque tahimik na nakatayo lang ang mga taong dumalo sa misa. Nakalis na ang pari at iba nilang kamag-anak na nakaalala sa okasyon. Amen. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Charmin. Hula niya ay nagpapapansin ito ng bigsasin ni Amen. At nagtagumpay ito dahil dumako ang tingin ng lahat ng nanon sa direksyon nito. Tila hudyat iyon ang nais na nitong umuwi. Nagkayaya na nga silang umuwi na. Sa loob ng van ng daddy niya ay nagkatabi sila ng upuan ni Charmin. Napakunot na siya ng tangkay nitong umiwas sa kanya. Dangat nahirapan itong ibahin na ang pasto. Pag-upo niya sa tabi nito, nagbaling ito ng tingin sa labas ng bintana. Charmin, baka naman magka-stiff ka sa pagtingin sa kalsada. Mahinang po na niya nang hindi siya nakatiis. Matagal na kasing umaandar ang sasakyan ay hindi pa ito nagbabaling ng tingin. Nilagyan naman niya ng humor ang sinabi upang hindi ito ma-offend. Ayaw mo ba akong makita? Nakangiting nagtagpag niya. Sa halip na sumagot ay humalukip-kip ito at saka bumuntong hininga. Lalo pa nitong pinag-iigi ang pagtingin sa kalsada. Noon niya na siguro talaga may kinikim-kim itong sama ng loob sa kanya. Napabuntong hininga rin siya. They had to talk. Hinintay lamang niyang makarating sila sa villa at naging abala sa kanya-kanyang gawain ng bawat isa bago niya nilapitan ang pamangkin. Charmin, we have to talk, sabi niya rito. Nihimindi man lang siya nito sinulyapan. Tinangkapan nitong umiwas pero mabilis niya itong napigilan sa bra. Galit ka ba kay Tita Rowan? Tanong niya sa kanyang mag-aamong tinig. Nagpumiglas ito pero hindi pa rin ito umiimik. Come on, Charmin, spill it out. Kung nagtatampo ka sa akin, let me know. Pati ang dahilan. She hesitated for a moment. Halos nahuhulaan na niya ang laman ng isip nito. Ang kasagutan sa sinabi niya. She felt a pang of conscience. Mas mabuti kung mag-uusap tayo ng masinsinan so there won't be any misunderstanding between us. Kung may kasalanan ako, then I can explain and ask for forgiveness. So truce. Hindi pa rin ito kumikibo. She let out a sigh and resignation. Okay, hindi kita pipilitin, but I'll just be around if you want to talk me. Tinalikuran niya ito. Tita Rowan, navresiya sa paghakbang. Yes, Charmin, hindi lumiling ang tanong niya. I just wanna ask you something. The girl's voice faltered. What is it? Mahal mo ba ang mami ko? Natatawang hinarap niya. Of course, I love your mother. She was my cousin and we were friends. Her voice sounded like a word squeak nang banggitin ang huling parirala. Were they friends really? If they were, bakit siya nito'y nagawa ng minamahal? Remembering the letter fast, her eyes moistened. Gayun pa man, pinilit niyang umiti pa rin. What made you ask that? What about my daddy? Do you love my daddy? Lalo niyang kinagulat ang tanong nito. Para yung akusasyon sa isang makasalanang ginawa niya. She didn't know what to say. Charmaine, Rowan, nandito lang pala kayo. Pareho silang napatingin sa may-ari ng tinig. Papalapit ang daddy niya sa kanila. Join us, magsisimula na ang picture taking. Anunsyo nito, kayo na lang ang kulang. Come on. She sighed, saka sumunod sa ama. Kasunod naman niya si Charmin. Sa isip niya ay nabuo ang isang pasya. For the children's sakes, Charmin's at least, sisikilin na niya ng tuluyan ng damdamin niya para kay Dexter. Hindi iyon nararapat. Past was past and that was what. Hindi na niya dapat tugtungan ng kahapon. Things were different now. Napahugot siya ng malalim na hininga. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao kapag nagkabalikan sila ni Dexter? It probably wouldn't be good. And the kids, they would probably hate her. Charmaine already did. Pero Rowan, patay ng mami nila. And Dexter deserves a second chance. And so do you. Balot pa rin ng confusion ng kanyang isipan nang makarating siya sa salas, kung saan ang lahat ay nakapost na para sa family photo. Ang tita Katrina niya ang nagmamanduron. Pause ka na, Rowan. Otos nito pagkakita sa kanya. Ikaw, Charmaine, you sit beside your sisters. Everyone get that close-up smiling flashes. Pumalakpak pa ito. Nagtama ang mga mata nila ni Dexter. She immediately looked away. Maya-maya ay nagsimula ng konting kasiyahan. It was his tita Katrina's idea. Total tumama sa kanila sa villa ang mga kamag-anak nilang dumalo sa misa para kay Charis. Samantalahin na raw nilang pagkakaroon ng makakapag-banding. Bit-bit ang baso niya ng margarita. Nagtungo siya sa isang kubling bahagi ng hardwood. Ilang minuto na siyang naroon nang gulantang niya siya ng impit na pag-ungol mula sa kung saan. Kanina ay may narinig siyang papalapit na mga yabag, subalit hindi niya pinansin iyon. Ngayon ay dahingat sakit ang naririnig niya. Kumilos siya upang magsiyasat. Nagulat siya sa nakita. Sa likod ng pinagkukublihan niyang mayabong na cryptis tree, her tita Katrina was sprawled on the well-trimmed Bermuda grass. Hawak nito ang ulo habang dumadaing. Tita Kat, dinaluhan niya ito. What's the matter? My head.
May kinapa itong botilya sa loob ng pores nito at sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay ay kumuha ng isang tableta roon. Mabilis nito yung sinubo at nalulun. She couldn't point a finger on it, but the scene reminded her of something. Then it hit her. It reminded her of Charis as she battled with cancer. Hindi man ni aktual na nakita ang pinsan na nakikipaglaban sa cancer, pero marami naman siyang napanood na pelikulang nagpapakita ng mga pasyenteng may cancer sa utak. Hindi nagtagal ay nakaya na ng tiyahin niyang bumangon, bagaman nakabalatay pa rin ang kirot sa anyo nito. Mabuti-buti na ang itsura nito kaya nang una niya itong matagpuan. Tita, what's going on? Kinakabahang tanong niya. Tita Katrina smiled bitterly. Rowan, I'm dying. Kaswal na saan nito? Brain cancer. Natutup niya ang bibig sa pagkagulat. Kinumpirma lamang nito ang hinala niya. It must be in our blood, kaya beware ka. May halong pagbibiro ang tinig nito. Tita, it can't be. Punong-puno ng pagtutol ang tinig nito. I can't lose 2 loved ones due to brain cancer. Naging matamis ang kanina ay mapait ng ngiti nito. Do you love me really? Parang batang humihingi ng approval na tanong nito. Don't be ridiculous. Of course I love you. Maigting niyang sabi sa pagitan ng pagluha. Kahit naging bad akong auntie sa'yo. Hindi ka naman bad. Sumisigok-sigok na sagot niya. Hindi niya napigilan ang pag-iyak na parang paslit na inagawan ng lollipop. Ngumiti lamang ito. Sana balang araw ay mapatawan mo ako kapag nalaman mo kung gaano ko kabad. Her out sounded like she was talking to a little child. Patronizing ang tono to. Will you? Tumango na lamang siya sa kaniyakap ito. Nang mahigpit, does daddy know about this? Umiling ito. Hindi pa. Ayokong mag-worry siya this early. Before my time comes, siguro naman ay alam na niya. Hindi na siya mabibigla. But not yet, Rowan. Hindi ko dapat bigyan ng matinding alalahanin ang daddy mo. Matanda na siya and he deserve total rest, so please don't tell him. Eventually, malalaman din niyang tungkol dito. How long? Nanghihina ang mga tuhod niya sa napipintong revelasyon. 6 months? 1 year? I don't really know. Ang inibigay na taning sa akin ng espesyalista ay 8 to 9 months, but he isn't God. There were tears in her aunt's eyes. It was obvious that she was scared too. Ayaw pa rin marahil itong mamatay. Hindi na niya napigilang mapahulhul. Kahit hindi niya ito kasundo, masakit na masakit pa rin para sa kanyang ideyang iiwan na siya nito. Don't cry yet. Ana Margarita, Rowan. Don't waste your tears. Save that for my funeral. And oh, by the way, mamaya ay samahan mo akong maglista ng mga bilin ko regarding my damn funeral. I want it to be cheery, not sad. I want it to be Katrina Hosseinia's last tour. I want the funeral parlor filled with pink and purple balloons and the music. Oh, please play the ketchup song after Lillarmas Deho. Don't play the piano. I want drums and tambourines. She cried her heart out of her and babbled about her own funeral.